Ay dadagal po sa ating pong mensahe sa umagang ito. 2 Sundays ago ay nabanggit ko na sa korte, ang isang witness ay sapat na, no? Lalo na kung ang mga ebidensya po ay beyond reasonable doubt. Kaya napakahalaga po ng ebidensya para po patunayan na tama ang sinasabi ng isa o mga witnesses. At dito po babase ang tamang desisyon ng isang judge, no? Well, ang taong ito ay masasabi po natin na napakagaling niya. Why? Kasi nasa Guinness Book of World Records ang kanyang pangalan. Siya po ay si Lionel Luckhoo. Okay? Ang record niya, he won 25 successive murder acquittals as defense attorney. Dati po siyang atheist, ibig sabihin, hindi po siya naniniwala sa Diyos. Pero yung pong pagiging magaling niyang abogado, ang naging daan o instrument, no, para po siya ay makakilala po sa ating Panginoon si Kristo. At ito po ay pinatunayan niya na si Jesus ay muling nabuhay. Ang sabi niya, I put my belief in Christ as Savior based on the evidence. So maraming, meaning, kung walang ebidensya, hindi siya maniniwala. At ang kanya pong statement, sabi rito, the evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof which leaves absolutely no room for doubt. Ibig sabihin, sa dami ng ebidensya, at dahil siya po ay magaling na abogado, walang kaduda-duda, maliwanag pa, ika nga sa sikat ng araw, na totoo pong nag-resurrect si Christ. Madalas po natin narinig yung pong salitang to see is to believe. Right? May mga tao na hindi mo agad ito basta mabudol-budol. No? Alam niyo, mga budol-budol. O mapapaniwala dahil pag-aaralan muna niya, maigi kung tama ang sinasabi mo at baka nanloloko ka lang. At dapat, para makasiguro, matibay ang ebidensya. At isa po sa mga disipulo ni Christ, ay pwede po natin masabi na siya po ay wise. No? Hindi mo siya basta maloloko. No? Hahanapan ka ng ebidensya kung totoo ang sinasabi mo. Mga kapatid, kilala niyo ba kung sino ito sa Bible, isa sa mga disciple ni Christ? Siya po ay si Tomas. Okay? Pwede natin sabihin na si Tomas ay kasama sa mga taong sasabi na to see is to believe. Hindi basta naniniwala. Kaya po, ang ating pong title po for today's message ay Nail Marks. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Wait. Ano ba ang significance itong nail marks na ito sa ating pong topic ngayon? Punta po tayo sa John chapter 20. John 20 verse 19. On the eve of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. Now, kung tayo po ay isa sa mga kasama ng mga disipulo, nakasara ang pinto at may biglang pumasok, saan kaya dumaan yan? Di ba? So, ano po yung magiging initial reaction natin? Siyempre, yung, alam ba yung emoji dyan, di ba? Yung malalaki mata mo at nganganga ka. Bakit? Nakakagulat eh. Biglang nakasara pinto, tapos biglang pumasok, sabihin, peace be with you. Siyempre, hindi ka agad nakapagsalita, shock ka. Why? Siyempre, titigan mo na, yung mukha, yung taong pumasok at magtatanong ka, si Jesus ba ito? Makakamukha niya, di ba? At ang susunod na, siyempre, titinan mo, yung kamay. Pero,
Siyempre, kamay titignan mo. Kung si Jesus yan, dapat tinan yung kamay. No? Pero, bago pa sila makapagsalita, ano ang pinakita ni Jesus? Sa verse 20, when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Saka lang sila po nahimasmasan na kaharap ng nila si Jesus na muli pong nabuhay. Walang duda na siya dahil sa nail marks na ipinakita ni Jesus. No? Of course, siguro nabago yung kanilang emoji ng mukha po nila na mukha. Siyempre, naging masaya sila. Kaya sabi doon, and then the disciples were glad when they saw the Lord. Verse 24, now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. Now, kung bakit po wala si Tomas that time, o nagabing iyon, ay hindi po natin alam. Kung anong dahilan niya, hindi rin natin alam. Kaya naman sila po ay sama-sama na roon dahil natatakot po silang lumabas. Bakit sila natatakot lumabas? Siyempre, after nang siya po ay na-crucify, nagtago na po sila. Pero, bago po nangyari yun, meron pong sinabi sa kanila si Jesus, bago siya makatsalangit. Sabi niya, stay in the city until you have been clothed with the power on high. So, nangyari ba yung sinabi niya? Okay, tinan po natin ang verse 22. And when he has said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Ang tanong, mga kapatid, natanggap ba ni Tomas ang power na sinasabi ni Jesus? Of course, hindi. Why? Wala naman siya doon nung oras na iyon. Kaya minsan din po, kami pong sa aming meeting sa Amen, minsan may blessing na dumarating eh. Kaya lang minsan ibang kasama ko basta wala, ay wala sila. So, ganun din, no? Pagka merong may mga blessing, pag wala ka, hindi ka bibigyan. Absent, no? Okay. Ito ang problema, wala si Tomas nung nagpakita sa Jesus. Ano yung problema? Ang sabi ng mga ibang disipulo sa verse 25, so the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, sabi niya, I will never believe. Last verse, I will never believe. Okay. Maaari kaya mga kapatid noon na hindi pa na-develop ang faith niya kay Jesus. Why? Kasi nga lagi siya absent. No? Well, hindi ako sigurado pero posible kaya na kapag may mga himalang ginagawa si Jesus ay wala si Tomas. Kasi hindi siya hindi na-develop kanyang faith eh. Hindi naman natin masabi na palagi siyang absent dahil wala naman po pinakita ng tawag ito. Attendance doon sa Bible na considerable lagi makasama. Wala naman. Ito po ay opinion ka lamang. Well, even sa church, mga kapatid, kapag po ang isang miyembro ay palaging absent, of course, hindi po masyadong nadidevelop ang kanyang faith. No? Kasi nga, wala siyang narinig ng testimony, no? Ng mga tao nakaranas, ng mga himala. And of course, yung preaching of the word, wala rin siya narinig. Bakit? Kasi laging absent. Kaya mga taong laging absent, siguro makikita niyo po sa kanilang spiritual life. No? Dito sa Book of John ay may mga himala na nai-record si John. At sa mga himalang ito ay ang tanong, naroon kaya si Tomas, no? Okay, ano ba yung mga himalang nai-record po ni John? Katulad po nung changing water into wine, doon po sa Cana, diba? Yung tubig, ginawa niyang alak. Nandun kaya si John. Ano pa? Yung pong pagpagaling doon po sa anak ng isang opisyal, no? Doon sa Capernaum.
Ang tanong, nandun ba si John? Sana, no? Ano pa, yung invalido, no? Kung napasa po ninyo na tuwing yung pool ay nag-stir, no? So, nag-uunahan sila doon. Pero yung ibalidong ito ay hindi siya makaabot. Pagka nandun na, wala, naunahan na siya. Pero doon, pinagaling siya ni Jesus. No? Ano pa? Yung feeding ng 5,000. Di ba? Nandoon. Na-record din ni John. Ang tanong, nandun kaya si Thomas. Yung naglakad sila sa baba ng tubig. Nandun kaya siya. No? Yung pagpapagaling ng taong bulag. Nandun kaya siya. At higit sila mga kapatid. Nung bumuhay po napatay si Jesus. Sino kanya binuhay? Si Lazarus, no? Well, in spite of all these miracles, tanong, bakit kaya si Tomas, no, ay naghahanap pa ng mga ebidensya? Bakit naghahanap pa siya ng katibayan na si Jesus ay muling nabuhay? At maaari lang, kay Tomas, imposible ito. No? Kailangan ito ng ebidensya. Si Jesus muling nabuhay, kailangan ko ng ebidensya. No wonder, no, na wala pong naisulat si Tomas sa na book, no? At ang hindi maganda, mga kapatid, siya po ay nabasagang doubting Thomas. O lagi nagdududa, no? Ang tanong, marami din kayang Thomas sa church? Na duda pa rin sa salita ng Diyos, duda pa rin kay Jesus, duda pa rin sa kanyang kapangyarihan, na palagi na lang may kondisyon na kapag pinagpala ako, totoo na siya ay nabuhay. Pag hindi, duda ako na hindi niya narinig ang aking panalangin. Well, dumarating ba yung feeling sa atin na ganoon na totoo kayang alam ni Jesus ang mga nangyayari ngayon? Diba? Kasi kung may Diyos, dapat tatigil na ito eh, diba? Yung ating pandemya na ito, dapat nga nasa church tayo nga, di ba? Kaya lang dahil nag-declare ng ECQ, bawal muna yung mga ganitong mass gathering. And then last Friday nga, nakakagulat na 15,000 ang bagong kaso po ng COVID. Pero sabi ko doon sa isang pastor na post, nagtatanong siya, lalabas ba tayo? 15,000 na. Sabi ko, ay wala yan. Wala yan, mali pa yan. Sa France, 40,000 ang kaso. Matindi, di ba? Matindi. Pero mga kapatid, kung alam natin ang nakasulat sa Biblia, hindi ka matatakot. Why? Hindi ka rin magdududa. Bakit? Kasi lahat po yan ay nakasulat na. Yung mga nangyayari na yan, nakasulat na po yan. Kaya kung ikaw ay nagbabasa, alam mo history, sa Old Testament, hindi ka magugulat. Yung mga prophecy, no? Ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, sino? Si Jesus, no? Walang duda na lahat ng bagay, ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Diba? Huwag tayo magduda. No? Kung babasahin natin ang Bible sa Lumang Tipan, well, sino kaya pinakamatalinong tao ang mag-explain kung paano po nahati ang dagat? At habang sila po ay naglalakad doon sa pagitan na hinating dagat, abay, tuyong-tuyo, tuyong-tuyo yung kanilang dinakaran. Walang trace na basa. No? Ang tanong, sumablay ba ang Panginoon doon? Hindi, nakatawid sila. Even sa New Testament, no? Sa New Testament, di ba, meron doon, pasabi nila, papakainin nila 5,000 katao, mahigit pa. Pero sabi nung, malamang meron nag-isip doon,
Ito si Jesus, napaka-posible iniisip ito. Diba? Paano yung pakakainin ng 5,000 katao na 5 tinapay, 2 isda? At malamang, kung nandun si Tomas, duda rin yun, sigurado. Ang tanong, sumablay ba si Jesus? Hindi. Hindi siya sumablay. Okay. Lumipas po ang 8 araw mula sila po ay nagkita. Nung mula po si Jesus ay nagpakita sa kanila. Verse 26. 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." 8 days later, ibig sabihin, kung nasabi na ng mga disciples na nakita nila kay Tomas, na nakita nila ang Panginoong Jesus, no? Malamang, mga kapatid, itong si Tomas ay excited din siya, na makita, to prove na kung talagang tama ang sinasabi ng mga kasama niyang disipulo. Paano, mga kapatid, kung hindi po nagpakita muli si Jesus? Ang tanong, mananatili ba ang kanyang pagdududa? Kung hindi mo napakita na hindi totoo ang sinasabi ng kanyang mga kasama. And there's no way for him to believe that Jesus Christ indeed resurrected from the dead. Of course, no? Mag-a-agree na siya doon sa mga Sadducees, no? Sabi kasi ng mga Sadducees, walang muling pagkabuhay. Walang muling pagkabuhay. Malamang mag-agree siya. Now, para po sa mga taong nagdududa sa resurrection ni Jesus, tingnan po natin yung mga documented accounts ng mga witnesses sa New Testament compiled by all Christian apologetics to prove na si Jesus po ay muling nabuhay. Many of these eyewitnesses willfully endured prolonged torture and death rather than renounce their testimony. Sabi ng mga Christian apologists, marami sa mga converts ang nag-document ng kanila pong personal experiences kung paano sila dumanas ng matinding torture. Para hindi sila maparusahan, ang sasabihin nila, hindi totoong nabuhay si Jesus. Yun lang, pag sinabi mo gano'n, hindi ka na parurusahan. Pero, tinis nila yun, hirap, no? At naging firm sila na nakita nila si Jesus at nakita niya buhay at namatay at muling nabuhay. At ito ang ginawa nila, ito ay kanilang ipinamalita. Hindi sila natako kasi totoo. Ano pa? And after the crucifixion, the apostles hid in fear for their lives. But after the resurrection, they took to the streets, boldly proclaiming the resurrection despite the persecution. Dati, nagtago po sila, no? Nung si Christ ay na-crucify. Di ba? Kaya nga, nabanggit kanina, no? Nasa loob sila ng kwarto, nagsadanga sila. Takot sila. Pero nung nakita nilang muling nabuhay si Jesus, anong ginawa nila? Lumabas na sila sa lungga nila, no? Naging matapang sila, na kahit sila pa'y patayin, hindi sila natakot. Why? Kasi, ebidensya, nakita nila si Jesus. Buhay. Dahil alam nila, pag sila din ay namatay, sila ay muling bubuhayin ng ating Panginoon ayon sa pinangako sa kanila. Ano pa? Paul, a violent persecutor of the church, became Christ's follower and defended the resurrection of Jesus. After po na-encounter ni Paul kay Jesus, Paul underwent an immediate drastic change, no, from being a persecutor of the church to become the advocate of Christ's resurrection. Gaya din po ng mga early Christians, Paul suffered hardship, persecution, beatings, imprisonment, and execution o kamatayan dahil sa paniniwala niyang nabuhay muli si Jesus. At ang buhay niya ay inila niya sa paglilingkod sa Panginoon. Na pa, Jesus was publicly executed and buried in Jerusalem. Maraming nakakita
na siya ay pinako sa krus. Nakita nila na siya ay namatay. Nakita nila na siya ay nilibing. Kaya lang, after 3 days, maraming na-amaze, no? Yung tomb, empty na. Katibayan, nabuhay si Jesus. Now, kung naroon pa si Jesus, ibangkay ni Jesus, siyempre, hindi totoo ang resurrection. Tama? Kung naroon pa rin ang bangkay ni Jesus, pwedeng dalhin ng mga leader ng mga Sanhedrin or mga Jewish leaders yung bangkay niya doon sa plaza, sabihin nila, ito po ang nagsasabi na merong muling pagkabuhay. Siyempre, lahat ng sinabi ni Christ, wala na yun. Nakita na siya, pero wala silang mapakita. Diba? Katunayan, sabihin, siya ay muling nabuhay. At dahil wala silang nakita ng bangkay, ang kanilang hinala, ginawa ito ng mga disipulo para palabasin na si Jesus ay muling nabuhay. Now, kung totoong kinuha ito ng mga disipulo, mga kapatid, ay bakit pa nila kailangan piliin na sila po ay mamatay? No? Kaysa sabihin, hindi po totoong nabuhay si Jesus. Hindi! Talagang talagang they are firm, no? Sa kanilang testimony, nabuhay muli si Jesus. Hindi sila natakot na matay. Yeah? Now, kung si Jesus ay hindi muli nabuhay, pati mga disipulo, naloko ni Jesus. Tama? Nasabi ng iba, yun? Fake death. Pineke daw ang kamatayan. Nung daw si Jesus nasa libingan, siya daw ay tumakas. No? Pero ayon po sa mga saksi, sa documented na account ng mga witness nito, sabi doon, grabe ang bugbog na inabot po ng Panginoon. Yung malalim na sugat at yung pagsaksak sa tagiliran. Maraming dugo ang tumagas at sigurado nagkaroon siya ng tinatawag na internal damage. No? Kaya, imposible na mabuhay ang taong dumaan sa ganitong uri ng kaparusahan. At makatakas sa libingan na may nakaharang na malaking bato. Di ba? Makakalabas kaya si Jesus na grabe yung parusa inabot niya? Now, balik tayo kay Tomas. Paano kung hindi muling nagpakita si Jesus sa mga alagad? Maniniwala kaya si Tomas kahit na 11 sa kanyang kasama na disciples nagsabi sa kanya na nakasama nila at nakita at maging mga testimony na maraming tao po, no? Sa Corinthians, sabi doon, 500 plus na nakakita po na siya po ay nabuhay. Ano pa? Yung pong testimony o tanong, sino ba unang nakakita po na wala na po ang tomb ni Jesus Christ? Sino? Babae ba o lalaki? Babae. Diba? Doon po sa Jewish court, yung pong testimony ng babae, hindi po tinatanggap. Worthless po yan. Pero pinaniwalaan niya. Why? Kasi totoo nangyari. Kahit nakakaya, nirecord yan ni John. Okay? Sabi ni Tomas, unless I see in his hands the mark of the nails and place my finger in the mark of the nails and place my hand into his side, I will never believe. I will never believe. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nilalagay aking daliri doon sa kanyang kamay. Ipasok ko doon aking daliri. Hindi siya maniniwala. Grabe ang kanyang Grabe ang kanyang tawag ito, ang kanyang ebidensya hindi hingi. Now, kung tayo naman po ang tatanungin, naniniwala ba tayo na si Jesus po ay nabuhay na muli? Mga kapatid? Tayo ba ay maghahanap pa ng marks para tayo po ay maniwala? Now, kung tayo po ay naniniwala na siya po ay muli nabuhay, ang tanong, ano naman po ang ating paghahanda na ginagawa ngayon? Meron din bang pagbabago sa buhay natin? Gaya po ni Pablo na siya po ay naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang laki po ng kanyang pagbabago. No?
Halos buong buhay niya po ay binigay niya sa Panginoon. Tiniis ang hirap, yung persecution, naging masugid na tagapangaral ng salita ng Diyos, ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, at hanggang kamatayan, hindi po tumalikod sa kanyang pong pananampalataya. Mga kapatid, hindi na natin kailangan pa maghanap po ng nail marks para patunayan si Jesus ay muli pong nabuhay. Talagang buhay po siya, mga kapatid. At dahil buhay siya, marami na po siyang ginawa sa buhay natin na kung bibilangin po natin, hindi mo yan mabibilang. I'm sure hindi mo mabibilang yan. Yung mga ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin, mga blessings na ginawa ng Panginoon natin. Maaari, kanina, kahapon, noong nakalinggo, o mga nakalipas na araw, hindi mo alam na meron ng ginawa sa iyo ang Panginoon. Katunayan nga, ngayon, nakakapanood kayo. Meron kayong mata. No? At nakakadinig kayo. Meron kayong tenga na makakarinig. Hindi mo alam, nung isang araw na ikaw ay sumakay ng jeep. Yung jeep na yun, babangga yun. No? Tapos, yung jeep na yun, nabangga, yung mata mo na napunta sa bakal, nabulag ka. No? Hindi mo alam yan. Kaya marami mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Akala natin walang kinalaman ng Panginoon. Kamukha po nung yung pong admin sa ating pong sa building natin po inupahan, si Ma'am Alma, ay gagawin kasi yung ating pong yung division eh. So kailangan po natin magpaalam. Wala siya. Kaya pala wala siya. Yung palang sila sa kanyang jeep ay nabangga. Buti lang daw. Buti ganun din nangyayari sa kanya. So kilos din ng Panginoon yun. Maaari mayroon pong plano ang Diyos sa buhay po niya. Now, if you think that Jesus is not alive or you don't receive blessings, tingnan mo yung puso mo. Pumipintig pa ba yan? Yung baga mo, patuloy ba yan sa pagtanggap ng hangin? Diba? Kaya, huwag na tayong maghanap ng nail marks. No? Yung mga nangyayari sa buhay natin, ito po ay patunay na ang ating pong Panginoon ay buhay. Now, balik tayo sa naghahanap po ng nail marks. Verse 27. Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe." Sa sinabi ni Jesus, yung makita lang ni Tomas ang kanyang kamay, makita lang ni Tomas na ang kanyang kamay, parang hindi pa sapat yun. Bakit? Kasi may dinagdag siya eh. Ano yun? Ipasok niya kanyang daliri. Tama ba? Matindi talaga si Tomas. Sa mga na ebidensya. No? Hindi lang to see to believe, kailangan na talaga gagawin siya. Di ba? Yung pangalawa, sabi na, put your hand in my side. Hand, sabihin nun, grabe po yung pagsaksak sa tagiliran natin Panginoon at imposible nga mabuhay ang tao. Now, sa puntong ito, maaari ganito ang emoji ni Tomas. Yan. Okay? Sabi ni Jesus, do not disbelieve, but believe. Hindi natin alam kung bakit na-single out si Tomas among the disciples. It could be, sa kanyang mga disipulo, hindi pa lubos na naniniwala kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Pero, noong muling nagpakita si Jesus, ang sabi niya, sa 28, Thomas answered him, "My Lord and my God!" Yan. "My Lord and my God!" At sa puntong ito, at least he finally believed that Jesus is not just his Lord, but is God. Again, the question is, what if kung hindi nagpakita muli si Jesus? Maniniwala ba siya na nabuhay muli si Jesus kahit na maraming mga witnesses? Kasi firm siya, I will never believe unless I see in his hands the mark of the nails and place my finger into the mark of the nails. Kaya ang sabi sa kanya ni Jesus sa verse 29, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet
have believed. Naniniwala ka ba na dahil nakita mo ako? Kung tayo naman ang tatanungin, mga kapatid, naniniwala ba tayo kay Jesus maski hindi natin siya nakikita? Sa ating pong nalaman kanina, ang mga witnesses po ay naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Why? Dahil nakita nila ito. At ito ang malaking impact sa kanila at nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila. Pero in my assessment, sa wari ko lang mga kapatid, tayo, hindi man natin nakita siya nabuhay si Jesus at nakita namatay. At nakita muling nabuhay, pero malaki po ang pagbabagong ginawa sa buhay natin. Hindi natin siya nakita na hanggang siya'y buhay. Hindi natin nakita siya na namatay, muling nabuhay. Pero, ang laki po ng pagbabago na ginawa niya sa buhay natin. Why? Kasi, tayo po ay nananampalataya base po sa sinasabi po ng kasulatan. Siya po ay namatay at muling nabuhay. At ito po, mga kapatid, ang nabigay sa atin ng malaking pag-asa sa magitan ng ating panampalataya sa Kanya na kapag tayo ay namatay, tayo man ay muling bubuhayin. Kaya masabi ko na mas pinagpala at believe sa atin si Jesus. Dahil sabi niya, blessed are those who have not seen and yet have believed. Mga kapatid, maghahanap pa ba tayo ng nail marks para maniwala na siya ay muling nabuhay? Hindi pa ba sapat ang mga pagpapala na ating naranasan? Hindi natin siya nakikita, pero nakikita naman natin ang mga kilos niya sa buhay natin. Nail marks? Hindi na kailangan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na malaman kung ano po ang katotohanan regarding sa iyong pong resurrection. At katulad din po ni Lionel Lucco, napakatibay po ng mga ebidensya. And through these evidences, siya po ay nakakilala po sa inyo. At kami, Panginoon, ang aming pong ebidensya ay yung salita. Kami po naniniwala, Jesus, ikaw ay namatay at muling nabuhay at ikaw po ay nasa kanang trono ng iyong amang nasa langit. Kaya kami po ay patuloy pong dadalangin dahil alam po namin na buhay ka. Ama, di po lingid sa inyo po ang mga pangyayari ngayon. Kaya po, kami po lumalapit po sa inyo na magkaroon na po ito ng katapusan upang kami po ay mamuhay na maayos, na normal. Pero, ito rin, Panginoon, ay aayin din po sa iyong kalooban. At habang kami po ay naghihintay, hayaan po ninyo na maranasan po namin yung patuloy na pag-iingat mo po sa amin. Especially ngayon, Panginoon, marami po mga kapatiran, mga pastor, ay nagkaroon po ng COVID-19. And thank you, Father, na ikaw ang patuloy na nag-iingat sa kanila. At namin dalangin, O Diyos, complete healing po sa mga dumadaan po sa ganitong problema. At sa mga kapatid namin po na mga nangangailangan, we pray, Father God, na yung provision mo po ang patuloy nila maranasan po namin. Salamat po sa araw na ito at halang Panginoon na patuloy po namin ma-enjoy ang iyong kabutihan. Dito po amin dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless you po. Hopefully, next week, magkakaroon po tayo ng face-to-face. Kung wala, online po ulit tayo. God bless you po.